Hello everyone! Have a blessed day to all of my friends. This is DGS, DG ng buhay na walang hanggan. Para sa mga nahihirapan dyan, ito ay para po sa inyong lahat. Laban lang. Huwag mong isipin na ganyan na mahirap. Sadyang ganitong buhay mahirap kapag nandito ka sa mundo. Maraming pagsubok, di ba? Ang buhay ay parang gulong. Minsan, syempre, di ba, umiikot. Parang mundo umiikot, di ba? Ang buhay mo rin umiikot. Kaya nga sinasabi, kapag masaya ka, may kapalit, di ba? Sad. Umiiyak ka. Kapag tumatawa ka, may kapalit. Umiiyak ka, di ba? Kaya, ano gagawin mo para makuha mo ang timplada? Which is, kung sa pagluluto, kailangan mo ma-perfect. Diba? Pero paano kaya kung hindi mo ma-perfect? Buhay mo, hindi mo ma-perfect. Love life mo, hindi ma-perfect. Lahat hindi perfect. Paano kung hindi perfect? At sa Panginoon din, hindi ka perfect. Bakit? Kasi mayroon kang inapakan. Kung ganyan ka, huwag kang ganyan. Dahil ang Panginoon, nakikita ka kung ano ang ginagawa mo. Diba? Kaya huwag kang mang-apak ng kahit sinong kapwa mo. Dahil may kapalit din yan. Diba? Kaya, kung dinadown ka man, lumaban ka. Kasi ako din lumalaban. Kahit batalyon pa sila, pero ang armas ko is what? God. Dahil nandito siya sa aking puso. Pero yung nagda-down sa'yo, puro lang mga salita at pang-aapi sa'yo at paninira. Wala silang magawa sa buhay, kaya ganyan. Ang kanilang sarili hindi tinitingnan muna, kaya ganyan sila. Kaya kung sino ka man, matamaan ka man, huwag kang magagalit. Ang matamaan, o diba? Kung matamaan ka man, well, nasa sayo yan. Maghunos dila ka. Maghunos. Diba? Maghunos dili ka, hindi dila pala. Yung dila mo, baka mamaya maputol, saka si chismis mo, ha? Maghunos dili ka, baka mamaya yung kamay mo at ang iyong tenga at ang iyong bunganga lumaki. Diba? Saka chismis mo, yung dila mo umurong. Diba? Yung bunganga mo masarado. Tapos, yung mata mo sa kabastusan mo, baka yan, sobrang dilat. Lumaki at nangyari? Nabulag. Dahil sa pangbabastos mo. Ngayon, ang tenga mo naman, sa sobra mong pakinig na hindi naman yan ang balita. O ano nangyari? Kasi nagbibingi-bingihan, ayan. Sa sobra mong pakinig, na iba ang kwento. O diba? Ano nangyari sa tenga mo? Napuno, nabingi, dahil sa kasobra mong chismosa. O diba? At ito naman ang iyong kamay. Sa sobra mong posting dyan kung saan-saan,
Ingat lang yung kamay mo, ha? Baka mamaya sa sobra mong dut-dut dyan, lumaki yung kamay mo at maipit dyan kung saan-saan. Maputol yung kamay mo, yung daliri mo. Ingat, ha? Oh, alam mo na kung anong ibig sabihin yan. Diba? Kaya yan sinasabi ko sa inyo, kung mayroong ka man tinatago dyan, walang sikreto na hindi mabubulgar kahit ano pang tago mo dyan. Kapag ang Diyos na ang magtadhana, which is kapag ang Diyos na yan ang wala kang magagawa. Diba? Ang kaparusahan, kung hindi ka natatakot sa kay God, huwag mong linlangin ang iyong sarili. Huwag kang maninlang sa mga tao dahil mayroong kaparusahan. Diba? Ang sabi ng Panginoon, mayroon siyang 10 utos, diba? Pero ako dito magbibigay ng utos, 10 utos para huwag kang maninlang, huwag kang manira, huwag kang mang-api. At ano pa? Huwag kang sinungaling. Kailangan mo maging honest. Huwag kang mangkuha ng hindi sa'yo. Diba? Bakit? Kasi hindi yan sa'yo. Lahat na lang kinuha mo. Ang sa kanya ay sa kanya, ang sayo ay sayo. Pero bakit kinukuha mo ang sa kanya? Hindi ka nagtira. Dinaan mo siya, inapakapakan mo yung pagkatao. Bakit? Ano ba ang mayroon siya na inapakan mo siya, dinaon, kinuha ang lahat sa kanya? Bakit? Ano bang pagkakasala niya na bakit ginawa mo? Sinira mo lahat ang gamit niya. Bakit? Inggit ba yan o sadyang insecure ka lang? Bakit? Maitanong ko lang sa inyo, bakit mo ginawa yan? Maitanong ko lang, ano bang ginawa mo sa kanya? Aping-api na siya pero wala siyang magawa dahil wala siyang mapaghingian na tulong. If you are by my side, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo kapag nasa katayuan ka na? O diba, iiyak ka lang at sasabihin mo kay God, bakit ganito ang buhay na ibinigay niya? Which is, bakit niya ginawa ito? Na wala naman siyang kasalanan. Magtatanong ka, diba? Pero kung hindi ka nakakaintindi, sadyang makitid talaga ang utak mo, diba? Pero bakit mayroon mga tao na ganyan? Dinadown. Ang ibig sabihin niyan, hindi makontento sa ikanyang sarili. Hindi makontento dahil marami na nangyayari dito. Parang ako rin, nangyari na ito sa akin. Nangyari na ito sa akin ngayon. Dinadown ako, maraming kwento, at ano pa? Sobrang maraming kwento, pero ako? Sinasabi ko lang, Panginoon, ikaw na lang bahala sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Ganyan ang sinasabi ko. Bakit? Kasi kulang ang pag-iisip nila. Ang kanilang kaisipan is what? Hindi nila naiintindihan kung paano. Bakit? Makitid ang pang-unawa. Sapagkat nakikita nila ang kanila lang. Pero yung iba is what? Hindi nila nakikita. Ang kanilang sarili lang ang nakikita. Bakit? Perfecto daw sila sa